Kabanata 236 hanggang 240. Okay. Sumang-ayon si Wu Changkong sa ngalan ni Tang Wulan at ng iba pa ng walang pag-aalinlangan. Sa nakalipas na 3.5 taon, ang Donghai Academy ay talagang namuhunan ng maraming mapagkukunan para sa mga zero na klase. Bagamat ang Wu Changkong ay nagdulot ng malaking pagdami ng mga mag-aaral, hindi bababa sa ito ay hindi pa rin maihahambing sa mga nangungunang middle level na akademya ng Sky Sea Alliance. Para kay Wu Changkong, palagi siyang umaasa na magantimpalaan ang kanyang ibinigay, na hindi maaaring maging mas makatotohanan sa pananaw ni Wu Changkong. Teacher Wu, tapos ikaw. Nag-alinlangan si Yu Jin, babalik ka pa ba? Para kay Wu Changkong, ang Donghai Academy ay walang anumang kakayahan sa pagpigil, kaya mayroon siyang tanong na ito. Nakikita ni Yu Jin na si Wu Changkong ay gumugol ng maraming pagsisikap sa mga batang ito. Hindi sumagot si Wu Changkong hanggang sa umalis siya sa opisina ng dean. Kung tutusin, nasa puso na niya ang sagot na ito. Kung umaasa ang mga batang ito kay Shrek, baka hindi na talaga siya babalik. Sa oras na iyon, kailangan din niyang gawin ang isang bagay na gusto niyang gawin, at ang Shrek City ay walang alinlangan na pinakaangkop. Final Exam, Riot Stage Ascension Platform. 24 hours. Kung may lumabas ng maaga, hindi na kailangang pumunta sa Shrek City. Malamig na sabi ni Wu Changkong. Sinabi ni XCXC na may ngiti sa kanyang mukha, Teacher Wu, kung lalampas tayo sa oras na ito, may mga karagdagang reward ba? Tumango si Wu Changkong, oo. Ikaw ay gantimpala para sa mga walang asawa sa akin. O kung silang tatlo ay makipag-away sa iyo, ikaw ang pumili sa iyong sarili. Ah! Teacher Wu, huwag kang masyadong malupit. Sigaw ni XCXC. Nagtawanan din ang tatlo ni Tang Wulan. Si Guyu ay nakaupo sa tabi ni Tang Wulan. Maikli pa ang buhok niya, sariwa at maayos. Kumpara sa 3 taon na ang nakalipas, lumaki na siya. Siya ay mas mataas sa 1 metro at 7 metro. Kahit medyo green ang itsura niya, babae siya. Ang mga bata ay umuunlad ng mas maaga kaysa sa mga lalaki, at ang kanilang payat na figure ay halos perpekto, puno ng sigla ng kabataan. Ngunit ang kanyang mga mata ay napakakalmado, na may kaunting mood swings, at siya ay mukhang napakalma habang nakaupo doon. Malapit nang tumalon si Xu Xiaoyan. Mas maikli siya ng kalahating ulo kaysa kay Guyu, at mas maganda pa siya nang lumabas siya. Parati siyang bata nung Qiao Xiaoyan Yanran. Mas malapit ang relasyon nila ni XCXC, marahil dahil magkapareho ang personalidad ng dalawang tao. Habang tumatanda si Guyu, bihira siyang makipag-away kay XCXC. Pumunta ka. Napaka-concise pa rin ni Wu Changkong. Ang yugto ng pag-akyat sa panahon ng kaguluhan, syempre, ay ang yugto ng kaguluhan ng pangunahing yugto ng pag-akyat. Para kay Tang Wulan at sa iba pa, wala talagang pressure. Sa simula, noong si Tang Wulan ay isang singsing pa, pinangunahan niya ang kanyang mga kaibigan na patayin ang quartet sa Ascension Stage sa panahon ng Riot, at nakaipon ng maraming espiritual na kapangyarihan, na halos hindi mabata. Ngayon ay malapit na sila sa limitasyon na kayang tiisin ng pangunahing espiritual na pataas na plataporma, at pagkatapos ng napakaraming taon ng pagtutulungan sa isa't isa, natural na mas malakas ito. Parang pamilyar ang lahat. Direkta silang dumating sa East China Sea Spirit Pagoda. Pumupunta ako dito kahit 1 beses sa 1 buwan, at halos kabisado na nila ang mga mural sa Donghai Chuanling Pagoda. Guyu, ito ang iyong lugar. Nakangiting sabi ni XCXC kay Guyu. Dahil sumali si Guyu sa Spirit Passing Pagoda, pupunta siya sa Spirit Passing Pagoda tuwing araw ng pahinga, ngunit hindi niya sinabi kung ano ang kanyang ginagawa. Ang bawat tao'y likas na hindi madaling magtanong. Ang lakas ni Guyu ay ang pinakamalakas pa rin sa lahat ng tao, walang duda tungkol dito. Ngunit hindi ko alam kung bakit, lahat ay nakakaramdam ng kaunting pagkalayo sa kanya, marahil dahil hindi siya isang disipulo ng Tang sect. 3 taon na ang nakalipas, si Tang Wulan ay nagdusa ng matinding pinsala. Matapos sunugin ni Guyu ang kanyang buhay para himukin ang liwanag na elemento na iligtas siya, nang magising si Tang Wulan, biglang nagbago ang ugali ni Guyu sa kanya. Hindi na kasing lapit ng dati, pero medyo malayo na. Sa nakalipas na 3 taon, bukod pa sa pagpasok sa mga klase at pag-eensayo ng magkasama, si Guyu ay bihirang sumama sa kanila o anumang bagay. Para dito, medyo hindi rin maipaliwanag si Tang Wulan. Pero hindi siya madaling magtanong. Sumulyap si Guyu kay XCXC at sinabing, oo. Nasa site ko ito, ano sa palagay mo? Nakangiting sinabi ni XCXC, bakit kailangan mong bigyan ng espesyal na pagtrato? Siya nga pala, malapit nang masira ni Xiaoyan ang 3 ring. Sa oras na iyon, maaari ka bang gumamit ng ilang relasyon at makahanap ng mas mabuting pangalawang espiritu para kay Xiaoyan? Ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Sapat na upang tiisin. Tumingin si Guyu kay Xu Xiaoyan at tumingin ng nagtatanong. Bahagyang namula ang mukha ni Xu Xiaoyan, Sister Guyu, kung hindi nakakagulo. Ngumiti si Guyu, ano ang problema? Dadalhin kita upang pumili pagdating ng panahon. Piliin ang pinakaangkop. Salamat Sister Guyu. Masayang sabi ni Xu Xiaoyan. Natawa din si Tang Wulan.
Sa mga tao, siya ang hindi gaanong sabik na pagsamahin ang pangalawang espiritu. Ang kanyang unang espiritu ay umakyat sa 1,000 taon, at ito ay sapat na upang bigyan siya ng 3 singsing ng espiritu. Sa makatuwid, kahit na masira ang hinaharap sa third ring, maaari rin niyang gamitin ang maliit na gintong liwanag para bigyan ang kanyang sarili ng spirit ring. Si Tang Wulan ay mas interesado sa kasalukuyang posisyon ni Guo Yu sa East China Sea Spirit Spreading Pagoda. Sa pamamagitan ng pagmamasid, natuklasan niya na pagkatapos pumasok sa Spirit Spreading Pagoda, lahat ng staff ng Spirit Spreading Pagoda ay magkakaroon ng maraming kabutihan sa kanilang mga mata kapag nakita nila si Guo Yu. Isa-isa ring tumugon si Guo Yu, na nagpapakitang sikat siya sa Spirit Spreading Pagoda. Ipasok ang mga card sa instrumento ng paisa-isa, at ang bawat isa sa apat ay humiga sa metal cabinet, handa nang pumasok. Ang pakiramdam na ito ay pamilyar na sa kanila, at hindi na kailangang maghanda ng anuman. Ang espasyo ay bahagyang baluktot, muling lumilitaw ang liwanag sa dilim, sariwang hangin ang ihip ng hangin, at muli silang nakarating sa isang pamilyar na lugar. Plataporma ng pag-akyat sa elementarya. Siyempre, ito ang pangunahing espiritual na plataporma ng pag-akyat sa panahon ng mga kaguluhan. Ngayon ang pangunahing espiritual na pataas na plataporma sa mga ordinaryong panahon ay walang gaanong kahulugan para sa kanilang aktwal na pagpapabuti ng labanan. Mula nang pumasok sila dito sa loob ng 7 araw at hindi namatay, sila ay naging hindi sikat na mga tao sa pangunahing pataas na plataporma. Ang mga espiritong hayop sa pangunahing platform ng pag-akyat ng espiritu ay enerhiya din, at kapag mas namamatay sila, mas malaki ang pagkawala. Bilang karagdagan, ang espiritu ng kapangyarihan ni Tang Wulan ay palaging pinananatili sa isang mataas na antas, kaya hindi na kailangang pumunta dito ng madalas. Pagkatapos noon, 1 beses lang ako dumating sa 1 buwan, at sa bawat oras na ako ay limitado sa 3 araw, kailangan kong lumabas. Magsaya kayong lahat, sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Oo, Kapitan. Sabay-sabay na sagot ng 3 pa. Bagamat kabilang sa 4, ang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ang pinakamababa, ngunit nitong mga nakaraang taon, ganap niyang natukoy ang pangunahing posisyon ng koponan. Sinakop niya ang kanyang mga kaibigan sa kanyang mga aksyon. Kapag nasa panganib, lagi siyang nangunguna, laging nakikipaglaban sa pinakamalakas na kalaban. Sa kanya, ang mga kasosyo ay magkakaroon ng gulugod at pakiramdam ng seguridad. Ang kanyang utos ay kinikilala na rin ng lahat. Tactical arrangements man o on-the-spot na pagbabago, ilang taon na siyang nahasa at naging napakasophistikado. Sa mga salita ni XCXC, hayaan ang kapitan kung naaabala ka. Lumakad si Tang Wulan sa harapan, at ang asul na pilak na damo ay kumalat sa lupa, pinapanatili ito sa loob ng radius na humigit kumulang 15 metro mula sa kanya. Kapag may hangin at damo sa paligid, mararamdaman agad ito ng kanyang asul na pilak na damo. Dumating. Si Xu Xiaoyan at Guo Yu ay naglalakad sa likuran niya magkatabi, at si XCXC ay humiwalay sa dulo. At paatros siyang naglakad, ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa likuran, ngunit madali niyang sinasabayan ang mga hakbang ng kanyang mga kaibigan sa kanyang harapan. Isang malabong lilang ang kumikislap sa mga mata ni Tang Wulan paminsan-minsan, iyon ang liwanag ng Purple Magic Pupil. Pagkatapos ng ilang taon ng paglilinang, ang kanyang Purple Magic Pupil ay bumuti ng napakabilis, na dumaan sa unang yugto at pumasok sa ikalawang yugto. Malaking tulong din ito para sa kanyang espiritual na pagpapabuti. Ang pagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng pag-iisip, sa kanilang 4, si Guo Yu ay walang alinlangan na pinakamalakas. 1 taon na ang nakalipas, ang mental power ni Guo Yu ay lumampas sa 500 at opisyal na nakapasok sa Linghai Realm. Ito ang dahilan kung bakit siya pa rin ang pinakamalakas na output ng koponan. Ang dahilan. Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay natigil sa alas 499, isang linya mula sa pagbagsak sa Linghai Realm. Ito ay isang espiritual na hangganan, at ito ay napakahirap na masira. Ang mental power ni Xu Xiaoyan ay lumampas din sa 400, nagsusumikap sa direksyong ito. Ang mental power ni XCXC ay mas mahina, sa ngayon, mayroon lamang higit sa 200 puntos. Siyempre, ang data na ito ay nakakatakot na sa mga taong nasa parehong edad. Dapat mong malaman na ang spiritual cultivation base ng Linghai Realm ay sapat na para suportahan ang Spirit Master na magkaroon ng 3,000 taong gulang na espiritu. Hanggat hindi malakas ang Spirit Ring, kaya nitong suportahan ang siyam na Spirit Ring. Bagamat ito ay umiiral lamang sa teorya, maiisip kung gaano kahalaga ang espiritual na kapangyarihan ng Linghai Realm sa Soul Master. Ang kasalukuyang kapangyarihan ng pag-iisip ni Guo Yu ay kasing taas ng 700, at pagkatapos na masira ang Linghai Realm, nakaramdam siya ng pagtaas. Napakatigas. Naghihintay din si Tang Wulan ng isang pambihirang tagumpay. Tutal, 13 taong gulang pa lang siya. Kahit na ito ay isang bagay na siyempre, hindi hihigit sa 1 taon, tiyak na makakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Medyo tahimik. Sumimangot si Tang Wulan. Ang Spirit Ascension Platform ay palaging napakasigla sa panahon ng mga kaguluhan. Ang lugar kung saan sila lumitaw ay napakatahimik, maaari lamang itong mga hulugan ng isang bagay, iyon ay, mayroong isang partikular na makapangyarihang kaluluwa sa lugar na ito.
Ang halimaw ay nakaupo sa bayan, at ang mga ordinaryong kaluluwang hayop ay hindi nang ahas na pumasok sa lugar na ito, kaya naman ganito. Bumagsak ang boses ni Tang Wulan matapos marinig ang kanta ni Xia Xuan. Kinurot ni Guyu ang kanyang mga kamay, at isang ulap ng asol na liwanag ang lumipad na palabas. Ang asol na liwanag ay naging isang asol na ibon sa hangin, na ikinakalat ang kanyang mga pakpak at pumailanglang, at hindi lumipad palabas ng canopy. Lumilipad ito patungo sa malayo. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang regiment, ang pangatlong regiment, at ang ikaapat na regiment. Sila ay naging mga ibon ng hangin at lumipad sa iba't ibang direksyon. Huminto si Tang Wulan, kailangan niyang hintayin ang resulta ng pagsisiyasat ng windbird ni Guyu bago magpasya sa kanyang direksyon. Bagamat kakaunti ang mga pangunahing espiritual na pataas na mga plataporma na maaaring tunay na nagbabanta sa kanilang pag-iral, ngunit napakakaunti ay hindi nangangahulugan na wala. Katulad noong una silang pumasok sa rioting stage ng Ascension Platform, nakasalubong nila ang 100 taong gulang na Dark Golden Terrible Clover, na hindi nila kayang labanan ngayon. Masyadong makapangyarihan ang bagay. Pagbaba gamit ang isang kuko, haharingan ng Diyos ang pagpatay. Diyos. Ito ay isang grupo ng mga leon. Wala pang kalahating minuto, bamulong si Guyu kay Tang Wulan, sa kaliwa, sa lugar, may mga bakas ng grupo ng mga leon. Ang Flame Lion Group ay isang napakalakas na pag-iral sa pangunahing Spirit Ascending Platform, at wala silang mapupuntahan matapos silang habulin sa simula. Lumingon si Tang Wulan at tumingin kay Guyu, maaari mo bang sabihin ang tiyak na numero? Mataimtim na sinabi ni Guyu, kung tutuusin mula sa mga bakas na iniwan nila sa ngayon, mga 15 na. Gising ka na ba? Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at mabilis na nagkalkula. Ang grupo ng Flame Lion ay karaniwang pinamumunuan ng isang lalaking Flame Lion King at sumusunod sa babaeng leon. Ang lakas ng lalaking Flame Lion King ay dapat na 1,000 taon, ngunit ang sitwasyon ng babaeng leon ay hindi kinakailangan. Sa lakas ng kanilang koponan, kung ito ay 1,000 taon lamang na Flame Lion King, maaari pa rin itong harapin. Ngunit kung mayroong milenyo level na pag-iral sa mga leon, magkakaroon ng mga paghihirap. Mahirap sabihin kung kaya mong umatras sa buong katawan. Sa kabilang direksyon tayo pupunta. Bahagyang nag-alinlangan lang si Tang Wulan, pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses. Captain, gawin mo. Naaalala ko pa kung paano sila noong hinabol nila tayo. Patayin mo sila. Naningkit ang mga mata ni Xi. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, at sinabing, kung lalampas ito sa 2,000 taon, magkakaroon tayo ng problema, at hindi ko kayang makipagsapalaran ang lahat. Bilang pinuno ng pangkat, ang kaligtasan ng mga kasamahan sa koponan ang pinakamahalaga, kahit na ito ang plataporma para sa pag-akyat. Sinabi ni Xi, Captain, dapat mong isipin iyon. Para sa amin, walang hamon sa elementarya na platform ng pag-akyat na ito. Kung gusto nating pagbutihin ang ating sarili, kailangan nating i-pressure ang ating sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ang platform ng pag-akyat. At hindi ito isang tunay na larangan ng digmaan. Mahirap na makatagpo ng isang pag-iral na maaaring maglagay sa atin sa ilalim ng presyon, kaya't kailangan nating subukan ito ng husto, kahit 1,000 taon, kahit na mayroon tayong kasalukuyang kakayahan. Malaking problema. Tumingin si Tang Wulan kay Guyu, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Guyu, sumasang-ayon ako sa pahayag ni Xi. Ang pressure ay ang nagtutulak na puwersa para sa pagpapabuti. Maaari mong subukan. Kahit na hindi natin ito matalo, mayroon pa rin tayong kumpiyansa sa pag-alis. Tumingin si Tang Wulan kay Xu Xiaoyan, ngumiti si Xu Xiaoyan, at sinabing, nakikinig ako sa kapitan, at gagawin ang lahat. Tumangala si Tang Wulan sa langit, at nagsabi, Guyu, ikaw ang namamahala sa reconnaissance. Lumapit kami sa kanila, ngunit panatilihin ang isang ligtas na distansya. Maghintay hanggang gabi para kumilos. Siya ay palaging napaka-mapagpasyahan at hindi nag-aatubili sa mga sitwasyon, ngunit inuuna din niya ang kaligtasan ng koponan. Sa gabi, ang combat effectiveness ng kanilang buong team ay mapapabuti dahil sa Star Will Eye Stick ni Xu Xiaoyan. Pagkatapos ng 2 singsing ni Xu Xiaoyan, medyo malaki pa rin ang pagtaas. Ang gabi ay bahagyang hamina para sa apoy na hari ng leon, ang katangian ng apoy na kaluluwa ng hayop, dahil kapag walang liwanag ng araw, ang elemento ng apoy ay magiging medyo mapayapa. Muling pinahid ni Guyu ang isang bola ng asul na liwanag. Kung ikukumpara sa mga nakaraang windbird, mas malaki ito sa pagkakataong ito. Nang lumipad siya sa direksyon kung saan niya natagpuan ang Flame Lion King, nagbago rin ng direksyon si Tang Wulan, bahagyang humakbang, at dahan-daang lumapit. Sa elementary stage, masasabing kakaiba ang team na naglakas loob na lumaban sa Flame Lion King. Ang Three-Ringed Spirit Master ay halos hindi makahawak sa 1,000 taon na Flame Lion King sa loob ng 1 minuto. Gayunpaman, si Tang Wulan at ang iba pa ay may ganitong pagtitiwala. Nang pumasok sila sa platform ng pag-akyat, hapon na ng panloob na oras ng platform ng pag-akyat. Hindi rin nagtagal bago sumapit ang gabi. Ito rin ang dahilan kung bakit pumayag si Tang Wulan na salakayin ang Flame Lion King.
Pagkatapos ng masyadong maraming pagkaantala, hindi ito ang layunin ng kanilang platform sa pag-akyat sa panahon ng kaguluhan. Ngayon sina Xe at Guyu ay may higit sa 3 singsing sa kanilang mga cultivation base, at mayroon silang sapat na puwang upang sumipsip ng espiritual na kapangyarihan. Ang sariling dalawang spirit ring ni Tang Wulan ay may higit sa 4,000 taon ng espiritual na kapangyarihan, ngunit hindi sila nagmamadali. Ayon sa maselang kalkulasyon ni Wu Changkong na nakatulong sa kanya, ang kanyang kasalukuyang kakayahan na makatiis sa mga espiritu ay halos 5,000 taon. Kapag ang tagumpay ay umabot sa ikatlong singsing, maaari itong umakyat sa higit sa 6,000 taon. Ang hindi alam ni Wu Changkong ay hindi ganito ang layunin ni Tang Wulan para sa kanya. Alam niyang kapag nabasag niya ang ikalawang selyo ng Golden Dragon King, tiyak na tataas ang kanyang pisikal na tibay. Sa oras na iyon, marahil ang unang espiritong ito ay makakatanggap ng halos 10,000 taon ng espiritual na kapangyarihan. Kahit na hindi ka makarating doon, mas malapit. Pagkatapos ng pang-apat na ring, maaari mong subukang direktang hanapin ang 10,000 year soul para makuha ito. Kasunod ni Wu Changkong sa mahabang panahon, ang mga mata ng 4 na tao sa Class 0 ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong Spirit Masters. Ang mga layunin na itinakda nila para sa kanilang sarili ay tungkol sa pagiging isang Battle Armor Master sa hinaharap, na isang bagay na hindi kailanman isa sa alang-alang ng mga ordinaryong Spirit Master. Silang 4 ay parang mga pinakamaingat na mga ngaso, papalapit sa lugar kung saan nagtipon ang Flame Lion King. Patuloy na nakikita ni Tang Wulan ang direksyon at binago ang kanilang posisyon. Dapat silang manatili sa hangin kasama ang grupo ng Flame Lion, dahil ang pangamoy ng Flame Lion ay napakasensitibo. Kung ito ay sa ilalim ng hangin, ang kanilang amoy ay lilipas at ito ay madaling makita ng apoy na hari ng leon. Dito nakasalalay ang karanasan. Ang Flame Lion Group ay isa nga sa pinakamakapangyarihang Soul Beast Group sa pangunahing Spirit Ascension Platform, dahil pinapanatili nito ang napakalapit na distansya sa kanila. Ang 4 na Tang Wulan ay hindi nakatagpo ng iba pang mga kaluluwang hayop sa daan. Mga 1 kilometro lang ang layo, mukhang nagpapahinga sila, at walang bakas ng pag-alis pansamantala. Sinenyasan ni Guyu si Tang Wulan. Huminto si Tang Wulan, maghintay tayo dito hanggang sa sumapit ang gabi. Sa sandaling lumingon si Xe, umakyat siya sa isang malaking puno sa tabi niya. Ang isa ay upang itago ang kanyang sarili at ang isa ay responsable din sa pagmamasid. Umupo si Xu Xiaoyan upang magpahinga sa lugar, gayon din si Guyu, kasama si Tang Wulan sa kanilang tabi, maingat na pinagmamasdan ang kanilang paligid. Ang malinaw na dibisyon ng paggawa ng 4 na tao ay nakabuo na ng isang tacit na pag-unawa, hindi na kailangang sabihin pa, ang lahat ay tila natural. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at dumating na ang gabi, at dumilim na ang kalangitan. Naka-crossleg pa rin si Guyu sa pagmumuni-muni, ibig sabihin ay hindi pa gumagalaw ang Flame Lion Group. Biglang sumimangot si Guyu, marahas na idinilat ang kanyang mga mata, at tumingin kay Tang Wulan. Ha? Nagtatanong si Tang Wulan. Sinabi ni Guyu, isa pang grupo ng mga tao ang tumama sa Flame Lion Group, at malapit na silang makipaglaban. Active o passive? Nagmamadaling tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Guyu, passive. Dapat mangyari ito ng nagkataon. Ano ang dapat kong gawin? Puntahan natin. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, at agad niyang binati ang kanyang mga kaibigan. Walang masyadong nagtanong, at ang tatlo pa ay walang pagdududa sa kanyang desisyon. Ito ang tiwala na kanyang nilinang sa mga nakaraang taon. Iniyuko ni Tang Wulan ang kanyang baywang at mabilis na sumulong. Ang 4 na iba pa ay sumunod na malapit, at silang 4 ay nagkakaisa sa pagbabago-bago ng kanilang sariling espiritong kapangyarihan, na nananatiling tahimik hanggat maaari. Wala ni isa sa kanila ang naglabas ng kanilang martial spirit, dahil hindi madaling matakpan ang liwanag ng spirit ring, at naramdaman nila ang mga posibleng pagbabago sa kanilang paligid base sa kanilang perception. Sa hindi kalayuan, may sunod-sunod na pag-ungol ng leon sa kanyang harapan, may malabong kislap ng pulang ilaw, at may malakas na sigaw mula sa mga tao. Ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay halatang lumakas. Si Tang Wulan ay hindi tumakbo mula sa harapan, ngunit inakay ang kanyang mga kasama sa gilid, mabilis na lumapit sa direksyon ng larangan ng digmaan. Mula sa malayo, nakita na niya ang mar-ingle na Flame Lion silhouette. Ang pakikipaglaban sa kanila ay isang pangkat ng 7. Si Tang Wulan ay gumawa ng kilos na naghihintay sa 3 pa. Nang iangat niya ang kanyang kanang kamay, ang lilang singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay tahimik na lumiwanag, na kumukupo sa liwanag hanggat maaari. Isang asol na pilak na baging ng damo ang itinapon at nagsabit ng makapal na sanga sa itaas nito. Siya ay humila ng gusto, at ang napakahusay na pagkalastiko na dala ng asol na pilak na mga baging ng damo ay agad na nagpadala sa kanya sa hangin, tumalikod, at damapo sa mga sanga. Mabilis na binawi ang spirit ring, purple intent na nananatili sa kanyang mga mata, purple magic pupils. Mula sa posisyong ito, makikita mo na lang ang sitwasyon sa larangan ng digmaan 200 metro ang layo. May naglalagablab na leon sa lupa na tila patay na, hindi kumikibo doon. Ang mga Flame Lion ay baliw na umaatake sa Human Soul Master Squad.
Ang mga miyembro ng Human Soul Master Squad na ito ay may higit pa o mas kaunting espiritual na kapangyarihan na umaaligid sa kanilang mga katawan, na nagpapakita ng kanilang sariling kahangahangang lakas. Totoo rin ang katotohanan, ang lahat ng miyembro ng pangkat na ito ay nasa ikatlong ring, at dalawa sa kanila ay may purple third spirit ring. Lahat sila ay tumingin sa paligid ng 20 taong gulang. Ito ay malinaw na isang Soul Sovereign Squad, kaya hindi nakakagulat na siya ay naglakas loob na pukawin ang Flame Lion Group, halatang handa siyang dumating. Ang grupo ng mga Flame Lion, kabilang ang patay na Flame Lion, ay may 16. Nakaupo sa gitna ng bayan ang isang malaking leon na may malakas na liwanag na nagmumula sa katawan nito. Nakatingin lang sa larangan ng digmaan, hindi napigilan ni Tang Wulan na huminga. Ang katotohanan ay palaging napakalupit. Hinatulan din nila na ang pangkat ng leon na ito ay may ilang libong taon ng apoy na Magic Lion. Kung titingnan ngayon, ito na talaga ang pinakamakapangyarihang grupo ng naglalagablab na leon na nakatagpo nila. Kabilang sa natitirang 15 Flame Lion, kabilang ang Flame Lion King, mayroong kasing dami ng 4,000 taon ng Flame Lion. Ang tatlong babaeng leon ay umabot na rin sa antas na ito, at sa paghusga mula sa sitwasyon ng lalaking Flame Lion King, ang malaking katawan nito ay malamang na hindi kasing simple ng 1,000 taon na cultivation base, at ito ay malamang na umiral sa mas mataas na antas. Kung ang cultivation base ay lumampas sa 3,000 taon, ang grupong ito ng mga leon ay malamang na magdadala ng kapahamakan sa pangkat na iyon. Iminuwestro pababa ni Tang Wulan, inutusan ang kanyang mga kaibigan na huwag kumilos ng padalos-dalos at matigang maghintay. Kung ito ay isang tunay na master ng kaluluwa ng tao laban sa isang soul beast, tiyak na makakahanap siya ng paraan upang iligtas ang kabilang partido, ngunit ito ang platform ng pag-akyat, at hindi talaga ito mamamatay. Kung gaano karaming espiritual na kapangyarihan ang nakukuha ng lahat ay ang pinakamahalaga. Natural, hindi siya nagmamadaling mag-shot. Kailangan muna niyang maingat na obserbahan ang lakas ng Flame Lion Group na ito, at kasabay nito ay obserbahan ang sitwasyon ng Soul Master Team. Napatunayan ng mga katotohanan na tama ang paghatol ni Tang Wulan. Ang Soul Master Team ay halatang mali ang paghusga sa lakas ng Flame Lion Group na ito. Sa ilalim ng malakas na pag-atake ng apoy, hindi nagtagal ay nagsimula silang magdusa ng mga casualty. Ang apoy na demonyong leon ay napakahusay sa parehong santukan at pangmatagalang pag-atake. Ang bawat katawan ay puno ng nakasisilaw na apoy. Halos magkasing laki ang kanilang mga katawan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 1,000 taon at 100 taong cultivation base ay ang katawan ng 100 taong gulang na apoy na demonyong leon ay bumangon at bumangon. Ang apoy ay pula, at ang sumisikat na apoy ng 1,000-year flame lion ay orange. Ang apat na grupo ng orange ay napakakapansin-pansin sa mga leon, at ang pangkat na ito ay miserable din. Pagkatapos nilang pumuslit at pumatay ng apoy na Magic Lion, napalibutan sila ng mga leon. Ngayon ay hindi na sila makatakbo kahit na gusto nilang tumakbo. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay talagang mahusay. Ang kanilang mga tauhan ay nasawi, ngunit nagdulot din sila ng ilang pinsala sa Flame Lions. Ang mga miyembro sa magkabilang panig ay patuloy na bumabagsak, at ang sitwasyon sa panig ng tao ay malinaw na mas mahirap. Si Tang Wulan ay hindi nababalisa. Ang ganitong grupo ng naglalagablab na mga leon ay hindi matutuwa kapag nakatagpo nila ito ng direkta, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Mayroong 7 pangkat na maghahina sa kanila, at maghintay hanggang matapos ang labanan, o malapit nang matapos, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila. Tahimik na bumaba si Tang Wulan mula sa puno, hinayla si Xi, at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon sa mukha ni Xi, ngunit tumanggo siya kay Tang Wulan at nag-thumbs up. Pagkatapos ay tahimik na nawala sa gabi. Sa ilang sandali lang, madilim na ang langit, at Yu Heifengao Murder Night na. Ipinaliwanag ni Tang Wulan ang ilan pang salita kina Guyu at Xu Xiaoyan. Pagkatapos, kasama si Guyu, tahimik na nanguna upang lumapit sa larangan ng digmaan. Sa takip ng mga puno at mga palumpong, mabilis silang lumapit sa larangan ng digmaan. Sa oras na ito, 3 na lang ang natitira sa 7 tao na koponan, at 1 tao ang malubhang nasugatan. Sa mga Flame Lion, 400 taong gulang na Flame Lion ang napatay at 2,000 taong gulang na Flame Lion ang nasugatan. Bagamat hindi ito nakamamatay, nakakaapekto rin ito sa pagpapakita ng lakas. Sa natitirang 3 tao sa pangkat na ito, ang ulo ay isang partikular na matipunong binata. Para siyang nasa early 20s. Ang kanyang maikling kayumangging buhok ay nakatayo ng patayo, at ang kanyang mga kalamnan ay namamaga sa ilalim ng impluwensya ng martial soul. Ang taas ay higit sa 2.5 metro, ang buong tao ay mukhang isang halimaw na may muscular knots. May hawak siyang malaking baras na bakal sa kanyang kamay. Mahigit 4 na metro ang haba ng baras na bakal. Ang harap na dulo ay partikular na makapal, at ang metal ay may madilim na pattern. Sa mga mata ng pang-4 na antas na panday ni Tang Wulan, makikita ito sa isang sulyap. Huwad na bihirang metal. Bukod dito, ang isang napakalaking isa ay tiyak na tumitimbang ng higit sa 1,000 katais. Ang malakas na binata na ito ang nakatiis sa karamihan ng mga pag-atake ng Flame Lion ng harapan,
at ang kanilang team ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa Flame Lion Group. Halatang power type siya, may patong na dilaw na liwanag na inilabas sa buong katawan niya. Ang higanting stick ay hindi ang kanyang martial soul, ito ay dapat na isang dagdag na build, at kahit na ito ay isang apoy na demonyong leon, hindi siya ng ahas na tamaan ng madali. Ang buong bungo ng apoy na leon na namatay sa unang lugar ay lumubog, at mukhang siya ang gumawa nito. Sa makatuwid, ang Flame Magic Lion ay naglabas ng pinakamaraming pag-atake sa kanya. Sa tabi ng binatang ito, may isang babae na patuloy na naglalabas ng mga layer ng puting liwanag, na humaharang sa maraming pag-atake para sa kanya. Gayunpaman, sa oras na ito, ang babaeng Soul Master ay halatang labis ang pagkonsumo, ang pamumula ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, at ang kapangyarihan ng kalasag ay humihina at humihina. Brother Kun, hindi ko na matiis, nag-aalalang sabi ng babaeng Soul Master. Ang malakas na binata ay umungal at malakas na ikanaway ang baras na bakal, itinulak pabalik ang tatlong apoy na leon na sumugod sa kanya, at sinabi sa isang na boses, sa pagkakataong ito ay napakamalas ko. Nakatagpo ako ng napakalakas na grupo ng mga Flame Lion. Mauna ka ng isang hakbang. Susubukan kong pumatay ng isa o dalawa pa para ipaghiganti ka. Tumango ang dalaga at pinindot ang help signal sa likod ng kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, ang pananakit sa Spirit Ascension platform ay pareho sa katotohanan, at walang gustong mapunit ng apoy na leon. Kumikislap ang ilaw, at kulang ang isang tao. Maliban sa malakas na binata, mayroon lamang isang payat at flexible agile Spirit War Master ng uri ng pag-atake. Biglang tumalon ang Thousand-Year Flame Lion King at dumiretso sa malakas na binata. Sigaw ng binata, nagniningning ang buong katawan, at nakalabas ang mga ugat. Malinaw, hinihimok niya ang lahat ng kanyang lakas, at ang higanting stick sa kanyang kamay ay nabasag ng labis. Ngunit ang Flame Lion King ay napakatuso, at ang kanyang tila pasulong na paghampas ay biglang nagbago ng direksyon sa kalagitnaan ng hangin. Malinaw, ang pagbabago ng direksyon na ito ay hindi isang bagay na magagawa niya, ngunit nagmula sa pag-flutter ng isa pang 1,000 taong gulang na apoy na leon sa gilid. Kapag tumama ang leon, mabilis itong nagbabago ng direksyon at naging maliksi na pag-ataking digmaan. Soul Master. Masyadong mabilis at masyadong biglaan ang pagbabago, hindi pa nagre-react ang agile attack type na Spirit War Master, isang orange-red na apoy ang lumilipad na. Sa pagkamangha, mabilis siyang nag-react at sinampal ang signal ng tulong na naging liwanag at nawala. Sa puntong ito ng labanan, mayroon lamang isang malakas na binata na siyang kapitan ng 7 tao na Soul Sovereign Squad. Nang ang malakas na binata ay desperado na at aalis na sana pagkatapos ng isa pang pag-ikot ng labanan, biglang, ang mga asol na baging ay tumaas mula sa lupa. Ang mga baging na ito ay biglang dumating at lumitaw nang ang grupo ng leon ng apoy ay magpapatuloy na palibutan siya. Ang bawat baging ay may kapal ng braso ng isang bata, at ito ay kristal na malinaw tulad ng isang kristal na inukit, at mayroong isang mahinang kinang sa loob. Ang lahat ng mga leon ng apoy ay mahigpit sa kanilang mga katawan, at pagkatapos ay nasalikop sila ng mga baging. Paanong mabibitawan ang magandang pagkakataon para sa isang malakas na binata? Sa kanyang mga kamay pataas at pababa, ang pinakamalapit na 100 taong gulang na Flame Lion ay sumabog sa kanyang utak at namatay. Kaagad pagkatapos, umikot ang kanyang katawan, at ang higanting mga patpat sa magkabilang kamay ay biglang bumagsak, at nahulog din ang 1,000 taong gulang na apoy na Magic Lion at Leon. Ang lahat ng mga leon ng apoy ay puno ng apoy, na sinusunog ang mga asol na baging. Ngunit ang kakaiba ay ang mga baging ay nabigla lamang ng isang beses, at pagkatapos ay mabilis na binitawan, nang hindi masyadong naapektuhan ng mga apoy. Ang pinakamaringgal na apoy na hari ng leon ng milenyo ay umungal, at malapit na itong sugurin ang malakas na binata ng biglang, isang gintong baging ang bumangon mula sa lupa, na mahigpit na nakatali dito. Bagamat sumugod ang iba pang mga Flame Lion. Ngunit ang pangunahing pag-atake ng pinakamalakas ay nawawala. Biglang parang medyo nanghina. Sa sandaling ito, ang nagyayelong asol na sinag ng liwanag ay bumagsak mula sa langit, na sumasakop sa apoy na Magic Lion sa lahat ng direksyon. Ang yellow at apoy ay hindi magkatugma, at ang mga ice cone na higit sa kalahating metro ang haba ay nagdudulot ng malaking banta sa Flame Lion Group. Kinailangan nilang desperadong magpakawala ng apoy at gawin itong mga kalasag upang labanan. Ngunit ang orihinal na mainit na temperatura sa hangin ay bumaba ng malaki. Kinasusuklaman ng malakas na binata ang mga Flame Lion na ito na pinilit ang kanyang mga kaibigan na tumakas mula sa riot stage. Ang mga higanteng patpat ay itinaas, at 2 apoy na leon ang nabasag sa hangin. Ngunit kung tutuusin, dumanas siya ng maraming pag-atake, at ang kanyang katawan ay nasunog na sa maraming lugar, at ang liwanag ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay nagsimulang bumaba ng husto, na malinaw na isang senyales na hindi niya ito kayang bawiin. Sa sandaling ito, nakita niya ang gintong baging na bumalot sa apoy na hari ng leon sa loob ng libu-libong taon, at biglang tumalbog ang isang figure, at ang figure ay nahulog sa direksyon ng apoy na leon sa napakabilis na bilis. Sabay-sabay. Isang asol na bahagi ng liwanag ang biglang lumiwanag sa lupa, at bago pa makapag-react ang apoy na Magic Lion, ang mga asol na pilak na baging ng damo na hindi bababa sa 2 beses ang kapal kaysa dati ay tumusok na.
Ang mga baging na ito ay matigas, at sa ilalim ng kanilang epekto, ang apoy na kalasag ng apoy na leon ay biglang lumiit, at sa parehong oras, ang bawat katawan ay nagiging matigas. Ang mga daang taong gulang na apoy na mga kalasag ng apoy ng leon ay hindi sapat, at ang kanilang ibabang bahagi ng tiyan ay nasaksak lahat ng tumataas na asul na pilak na damo, umuungal ng paulit-ulit. Kasabay nito, sa loob ng saklaw kung saan tumaas ang asul na pilak na damo, ang lahat ng mga Flame Magic Lion, kasama ang hari ng leon, ay malinaw na nahulog sa isang panandaliang lag. Sa sandaling ito, ang figurang iyon ay nahulog mula sa langit. Direkta itong nahulog sa likod ng Flame Lion King. Gayunpaman, ang orange na apoy ay sumunog sa apoy na hari ng leon, ang kanyang kanang kamay ay naging isang gintong kuko, at hinawakan niya ito. Ang buong kuko ay talagang nakalubog sa ulo ng Flame Lion King. Ang malaking katawan ng Flame Lion King ay marahas na nakipaglaban, at ang ginintoang baging ay nakaka-relax din, nang walang bulag na pagkakasalubong. Ang lahat ng iba pang mga Flame Lion ay karaniwang naalis sa kanilang lag sa sandaling ito. Lahat sila ay sumuko sa kanilang mga pag-atake sa malakas na kabataan, at ang kanilang target ay napunta sa binata sa likod ng apoy na hari ng leon. Ang malaking katawan ng Flame Lion King ay biglang umangat, at pagkatapos ay bumagsak. Nakikitang patay na. Hinawakan ni Tang Wulan ang gitnang sistema ng nervyos nito gamit ang isang kuko, kaya hindi na ito nagkaroon ng pagkakataong mamatay. Kung wala ang atraksyon ng mga positibo at malalakas na kabataan, si Tang Wulan ay malinaw na hindi magiging ganoon kadaling gawin ito, ngunit ngayon, ito ay magiging iba. Ang mga grupo ng nakasisilaw na apoy ay sabay-sabay na tumalsik patungo kay Tang Wulan, ngunit halatang handa siya, at ang mga gintong baging na humiwalay sa Flame Lion King ay bumagsak sa lupa, na parang bukal sa ilalim niya. Ang buong tao ay pumailang lang sa langit. Kasabay nito, isang hininga ng takot ang biglang napuno ng hangin. Ang ice cone na patuloy na bumabagsak ay sumabog at naging mga hiwa ng ice blades. Pagkatapos, ang marahas na hangin ay hamampas, ang mga talam ng yelo ay nagsanib, at agad na naging isang malaking bagyo ng yelo at nahulog mula sa langit. Inalis ang lahat ng natitirang Flame Magic Lion. Bagamat ang apoy ng mga demonyong leon ay nabaliw dahil sa pagkamatay ng hari ng leon, isa-isa silang nasuray-suray sa ice storm na ito, at ang apoy sa kanilang mga katawan ay napigilan. Sa oras na ito, syempre alam ng malakas na binata na may dumating na sumagip sa kanya, at agad siyang gumon. At the same time, nabigla siya. Malinaw niyang nakita na ang batang pumatay sa Flame Lion King ay mayroon lamang 2 spirit ring, ngunit 2 purple spirit ring. Sa oras na ito, ang bagyo ng nyebe na nahulog mula sa langit ay hindi alam kung saan ito nanggaling. Ang pinakamataas na entry level ng Elementary Spirit Ascension Platform ay ang Soul Sovereign level, ngunit makakamit kaya ng Soul Master sa Soul Sovereign Realm ang ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake. Ang mas nakakagulat pa ay nasa likod niya. Nakita niya ang isang figure na may mahinang cyan light na nagniningning sa buong katawan niya. Mabagal siyang naglakad patungo sa direksyon ng nagniningas na grupo ng leon. Ang bagyo ng nyebe ay tila kumakalat mula sa kanya, ang kanyang kanang kamay ay nakataas. Isang grupo ng mga ball ang yelo ang mabilis na namuo sa palad ng palad, at ang mga bola ng yelo ay unti-unting lumaki, at isang bahagi ng bagyong yelo sa kanilang paligid ang dumagsa sa kanyang direksyon. Sa halos ilang paghinga, ang hockey puck ay lumawak na sa higit sa 1 metro ang lapad, at may nakausli na spike dito. Pumunta ka. Siya ay sumigaw, at ang hockey puck ay lumipad diretso sa 1,000 taong gulang na apoy na leon. Nag-react din ang apoy na demonyong leon sa oras na ito, isang hininga ng apoy ang lumabas, na tumama sa ice puck. Boom! Sa isang marahas na dagandong, bumukas ang bola ng yelo, ngunit ang mga spike dito ay parang mga palaso, na lumilipad patungo sa bawat apoy na demonyong leon. Ang lugar kung saan ito sumabog ay eksakto ang pangunahing posisyon ng Flame Lion Group. Hindi lahat ito ay kalkulado, tama. Kasabay nito, biglang lumiwanag ang langit, at ang malakas na binata ay tumangala ng hindi malay, at pagkatapos ay nakita niya ang mga ilaw ng bituin na bumagsak mula sa langit, na nahuhulog mula sa manipis na hangin. Ang mga bituin na ito ay nahulog sa Flame Lion Group, at tila wala itong anumang mga espesyal na epekto. Sa halip, ang mga Flame Lion ay natatakpan ng mga layer ng nakasisilaw na liwanag ng bituin, ngunit sa susunod na sandali, bigla silang lumingon sa parehong oras, at ang mga pag-atake na kanilang inilulunsad ay umatake sa ibang direksyon. Sa loob ng ilang sandali, ang apoy ay nagkuros sa bagyo ng nyebe, ngunit wala sa kanila ang nakahanap ng target. Sa halip, karamihan sa mga aksidenteng pinsala ay nangyari. Ang mga asul na baging ay muling bumangon mula sa lupa, na tahimik na pinag-uugnay ang mga hindi gumagalaw na apoy na Magic Lion. Muling bumagsak ang figure na kanina ay tumalbog. Ang Golden Dragon Claw ay buong tapang na hinawakan ang ulo ng isang apoy na demonyong leon. Ano pang hinihintay mo? Sigaw ni Tang Wulan sa malakas na binata. Noon lang nagising ang malakas na kabataan at agad na sumama sa larangan ng digmaan na may hawak na higanteng patpat. Sa kanyang malupit na pagsali, ang natitirang apoy ng mga demonyong leon ay pinigilan ng maraming beses, at pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay mga bangkay sa lugar.
Ang pinatay ng malakas na binata ay isang kagalakan, at ang kaninang naipon na galit ay tila sumambulat sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang napakagandang binata na may malalaking mata ay tila biglang nakakita ng isang bagay na nakakatakot, at sumigaw sa kanya ng may pananabik, mag-ingat ka. Saglit na natigilan ang malakas na binata, at magre-react na sana siya ng hindi namamaliin, ngunit sa mga sandaling ito, malamig lang ang kanyang naramdaman sa kanyang leeg, at pagkatapos ay wala siyang alam. Pumasok sa cabin sa ika-13 ng Lingling Tower, Shengleng Tai. Maingat na nakatitig sa screen ang 6 na binata at babae. Lahat sila ay miyembro ng Soul Sovereign Squad na dati ay nakatakas mula sa larangan ng digmaan na nakaharap sa nagninangas na leon. Nang makita nila ang biglaang pagdating ng mga reinforcement, at malapit na nilang talunin ang Flame Magic Lion Group, hindi nila maiwasang magsaya. Ngunit sa sandaling ito, ang screen sa aking harapan ay biglang nagdilim at lahat ng mga larawan ay nawala. Anong problema? Kainahinalang tanong ng isang babaeng Soul Master. Mukhang may mali ang kapitan. Nagulat na sabi ng isa pang lalaking Soul Master. Sa pangkalahatan, hanggat mayroon silang mga kasamahan sa platform ng pag-akyat, maaari nilang obserbahan ang sitwasyon sa platform ng pag-akyat sa pamamagitan ng screen sa harap nila. Isa lang ang ibig sabihin ng biglang itim na screen, iyon ay, nabura ang buong team nila at walang tao sa loob. Tiyak na bumukas ang kompartimento ng pasukan, inilantad ang katawan ng malakas na binata. Sa oras na ito, bumalik na sa normal ang kanyang katawan. Ganun pa man, malapit siya sa 2 metro ang taas. Captain, okay ka lang ba, Captain? Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng pangkat at nagtanong ng may pag-aalala. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang iminulat ng malakas na binata ang kanyang mga mata, at hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang leeg, ayos lang ako. Kapitan, paano ka napatay? Hindi mo pa ba nalipol ang naglalagablab na mga leon? May kaina-hinalang tanong ng babaeng Soul Master. Mukhang nataranta rin ang malakas na binata, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Napakalakas ng mga Soul Master na tumulong sa akin. Isa lang sa kanila ang nagpaalala sa akin na mag-ingat, tapos wala akong alam. Baka nga, may lilito pang mga makapangyarihang Soul Beast. Pero hindi bale. Kung mapapatay mo ang mga Flame Lion na ito, sa wakas, kasalanan ko na ang paghihiganti. This time, kasalanan ko na sa lahat. Mga leon. Naging sanhi ito ng pagkamatay ng lahat. Sa loob ng platform ng pag-akyat. Habang ang huling apoy na leon ay bumagsak sa lupa, ang hangin ay napuno ng malakas na pagbabago-bago ng espiritual na kapangyarihan. Ang 4 na miyembro ng Class 0 ay napapaligiran ng espiritual na kapangyarihan, at bawat isa sa kanila ay marami sa kanila. Ang mga espiritual na kapangyarihan na ito ay hindi lamang sa Flame Demon Lions, kundi pati na rin sa mga miyembro ng Soul Sovereign Team. Kapag ang mga miyembro ng Soul Sovereign Squad ay umalis sa larangan ng digmaan, mananatili ang hindi hinihigop na espiritual na kapangyarihan. Sa huli, lahat sila ay nakatuon sa malakas na kabataan, at ang malakas na kabataan ay umalis din sa larangan ng digmaan. Ang mga espiritual na kapangyarihan na ito ay natural na nakakalat at ang 4 na tao sa Zero Shift ay naakit sa kanya ng pantay-pantay. Ang 16 na Flame Magic Lion ay pawang mga bangkay sa lugar, na tila medyo trahedya. Captain, masyado kang lihim. Si Xu Xiaoyan ay gumawa ng mapanghamak na kilos kay Tang Wulan. Tumawa si Tang Wulan, ngunit walang sinabi. Pero gusto ko. Mabilis na sinabi ni Xu Xiaoyan na nakangiti, naramdaman ang mayamang espiritual na kapangyarihan sa paligid ng kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Naabot niya ang ika-29 na antas ng pick, at ngayon ang malaking pagtaas sa kanyang espiritual na kapangyarihan ay napakabuti para sa kanyang tagumpay. Bukod dito, pagkatapos ng pambihirang tagumpay, magkakaroon siya ng isang mas mahusay na pagpipilian upang sumipsip ng mga espiritu, at ang kapangyarihan ng kanyang mga kasanayan sa espiritu ay tataas din. Humalaklak si XCXC, ito ang platform ng pag-akyat, at hindi ito ang totoong mundo. Napakahalaga ng mga tiket para sa panahon ng kaguluhan, kaya hindi mo ito masasayang. Hindi siya nagpakita sa nakaraang pakikipaglaban sa Flame Demon Lion dahil sa isang espesyal na misyon. Alam na nila ang Spirit Ascension Platform. Nagagawang subaybayan ng labas ang panloob na sitwasyon ng platform ng pag-akyat, hindi lamang nila ito nakikita, kundi pati na rin ang Soul Sovereign Squad. Sa simula pa lang, handa nang kumain ng itim si Tang Wulan. Ito ay karaniwan sa platform ng pag-akyat. Ito ay totoo lalo na sa panahon ng kaguluhan. Ngunit ang itim ay kumakain ng itim ngunit kumakain din ng maganda. Ang malakas na binata ay namatay ng hindi maipaliwanag dahil namatay siya sa ilalim ng Shadow Dragon Blade ni XCXC. Ang unang soul skill ng Shadow Dragon Dagger, ang Shadow Dragon Blade, ang pinakamakapangyarihan sa invisible at invisible nito. Sa pagpapabuti ng cultivation base ni XCXC, itong Shadow Dragon Blade ay naging mas mapanlinlang. Sa cultivation base ng malakas na binata na iyon, kung ito ay normal na mga pangyayari, tiyak na may natuklasan siya, ngunit sa oras na iyon ay pagod na siya at nahaharap sa paparating na tagumpay, iyon ang pinaka-nakaka-relax na oras. Si XCXC ay nagtatago sa dilim, sinasamantala lang ang pagkakataong ito para patayin siya sa isang suntok.
Ang lahat ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nakakalat at hinihigop sa mga kasosyo. Kung hindi, ang malakas na binata ang pumatay ng pinakamaraming apoy na leon, at ang karamihan sa kanyang espiritual na kapangyarihan ay kailangang makuha niya. Nakangiting sinabi ni Tang Wulan, pagkatapos magawa ang tiket na ito, sulit na ang pamasahe natin. Magpahinga tayo sandali at ibalik ang ating espiritong kapangyarihan. Ang hininga ng apoy na leon ay hindi mawawala sa ilang sandali, at tayo rin ay kumuha ng pagkakataong sumipsip ng higit pa. Ang pangunahing gawain natin sa susunod ay tiyakin na ang lahat ng espiritual na kapangyarihang ito ay nasisipsip. Oo. Bawat isa sa kanila ay may daan-daang taon ng espiritual na kapangyarihan upang masipsip. Malaking pakinabang na ito. Naka-cross-leg na si Guyu sa oras na ito, at pinakakalma siya tungkol sa tagumpay na kakapanalo niya. Hindi niya tinanong ang kadiliman ni Tang Wulan, at hindi rin siya masyadong nasasabik. Umupo si Tang Wulan sa tabi niya at ngumiti at sinabing, paano ito? Kakayanin ng iyong katawan, tama ba? Ang pagbabago-bago ng espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Guyu ay napakalakas, higit pa kaysa kay Tang Wulan, dahil ang huling 2,000 taong Flame Lion ay namatay lahat sa kanyang mga kamay. Malumanay na umiling si Guyu, walang problema. Ang aking 3 spirit ring, na nagkalat, ay hindi masyadong bubuti. Sa kabaligtaran, kailangan mong mag-ingat na huwag lumampas sa limitasyon sa pagpapaubaya. Well, I know it in my heart. The next step is mainly for you to absorb. Hindi naman ako masyadong nababalisa. Mayroon na siyang parehong spirit rings na purple, at ang hinihigop na espiritual na kapangyarihan ay medyo pantay, parehong spirit ring ay 4. Sa higit sa 1,000 taon ng cultivation base, ang kanyang pagtitiis ay 5,000 taon, kaya maaari niyang makuha ang higit sa 1,000 taon ng espiritual na kapangyarihan para sa kanila sa kabuuan, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isyu ng limitasyon ngayon. Naranasan niya ito noon, ngunit ngayon ay napakaingat na niya. Nagpahinga silang 4 dito ng kalahating oras, at ang kanilang espiritong kapangyarihan ay karaniwang naibalik, at pagkatapos ay bumangon silang muli at nagpatuloy sa pagsulong patungo sa kailaliman ng Stardew Great Forest. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay nangangailangan ng panahon upang sumipsip at magbago. Ang bawat tao ay napapalibutan ng espiritual na kapangyarihan, na lubhang kapansin-pansin. Mula sa sandaling ito, ang kanilang mga kalaban ay hindi lamang mga soul beast, kundi pati na rin ang mga soul master na pumasok sa spirit ascension platform tulad nila. Captain, ang epekto ng iyong blue-silver spike array ay talagang maganda. Bagamat ang pag-atake ay hindi malakas, ang high-frequency oscillation paralysis effect na kasama nito ay talagang maganda, at ang kontrol ng grupo ay hindi pangkaraniwan. Habang naglalakad siya, bumulong si XCX kay Tang Wulan. Ang blue-silver spike array ay ang pangalawang kakayahan ng espiritu na automatikong ikinakabit sa kanya ni Tang Wulan pagkatapos niyang makapasok sa ika-20 antas. Kapag pinagsama ang pangalawang spirit ring, pakiramdam ni Tang Wulan ay siya ang may kontrol. Hindi siya makapag-integrate ng kahit anong spirit ring, ngunit nang ang lahat ng kanyang iniisip ay puro at umaasa siyang makakuha ng group control spirit ability, talagang ginawa niya ang gusto niya at nakuha ang spirit ability ng blue-silver spike array. Ang blue-silver spike array ay pangunahing kinokontrol at dinadagdagan ng pag-atake. Ito ay may isang tiyak na kapangyarihan ng pag-atake, dahil ito ay 1,000 taon na kakayahan ng espiritu, ang epekto ng pag-atake ay mabuti din. Ngunit ang mas malakas ay ang group control effect nito, na umaasa sa sariling high-frequency oscillations ng asul na pilak na damo upang magdulot ng kalituhan sa mental na kapangyarihan ng kalaban, na nagiging sanhi upang lumitaw ito sa isang panandaliang estado ng catamaran. Sa kasalukuyan, ang magagawa ni Tang Wulan ay maglabas ng asul na pilak na spike array sa anumang punto kung saan naruroon ang kanyang asul na pilak na damo hanggat maaari siyang makagawa ng mga spike na may diameter na 30 metro upang makamit ang epektong ito. Bagamat napakalakas ng control power ng blue-silver grass entangling, ang bawat entangled na kalaban ay nangangailangan ng karagdagang kontrol, na mas angkop para sa isang maliit na bilang ng mga kalaban, habang ang blue-silver spike array ay isang instant range na kontrol ng grupo, at ang epekto ay mas malaki. Higit na mas mahigpit. Bukod dito, ang dalawang kakayahang kontrolin ng espiritu ay maaaring isuperimpose. Pagkatapos ng ilang taon ng paglilinang, tinulungan siya ni Wu Changkung na magplano ng landas para sa paglilinang sa hinaharap. Nakatuon si Wan sa kontrol, habang ang kakayahan ng Golden Dragon King ang nagsisilbing pangunahing paraan ng pag-atake. Sa relatibong pagsasalita, si Tang Wulan ay kulang sa pangmatagalang pag-atake. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Wu Changkung na kung maisasanay niya ang malapit na pag-atake sa sukdulan, ito ay magiging lubhang nakakatakot. Sa makatuwid, pagkatapos sumali sa Tang Sect at simulang kumpletuhin ang misyon upang makakuha ng mga kontribusyon na puntos, ang unang palitan ni Tang Wulan ay upang pahusayin ang kanyang kakayahan sa pag-atake ng suntukan. Matapos marinig ang mga salita ni XCX, ngumiti si Tang Wulan at sinabing, pambihira rin ang kontrol ng grupo ni Xiaoyan. Ang Starlight Feedback ay talagang isang kamanghamanghang kasanayan. Nang sila ay pumasok sa labanan, ang kalangitan ay ganap na madilim, at ang Starwheel Ice Rod ni Xiaoyan ay nagising.
Ginamit niya ang pangalawang espiritong kakayahan ng Starwheel Ice Rod, ang feedback ng Starlight. Ang pagkakaiba niya at ni Tang Wulan ay ang kanyang Ice Stick mismo ay mahusay sa mga long-range attack, habang ang Starwheel Ice Stick ay mahusay sa kontrol. Katulad ni Tang Wulan, ang kanyang dalawang Starlight control skills ay mas malakas, at ang Second Soul ability Starlight Feedback ay maaaring agad na malito ang kalaban, na nagiging sanhi ng nagkatikip na crowd na baguhin ang direksyon ng pag-atake o maabala ng paraan ng pag-atake, at sa gayon ay magdulot ng kalituhan. Para sa nakaraang grupo ng Flame Lion, siya at si Tang Wulan ang patuloy na nagkontrol sa kanilang ganap na magulo at kalaunan ay Nolipol. Tumawa si Xu Xiaoyan. Sa katunayan, siya ay nagsisikap ng husto upang habulin ang mga yapot ng kanyang mga kaibigan. Nang sumapit ang gabi ay mas nagkaroon siya ng tiwala sa sarili. Ang pagkonsumo ng mga kakayahan sa Astrin Omai ay napakalaki, at sa parehong oras ay nililimitahan din ito ang kanyang sarili, ngunit ito ay lubhang kapakipakinabang sa koponan, lalo na ang hindi may iwasang pagtatatag nito na siyang pinakamakapangyarihang lugar ng mutant martial arts na ito. Tumili. Isang sigaw ang biglang dumating, at isang grupo ng mga madilim na pulang figure ang bumagsak mula sa isang malaking puno sa harapan nila nang walang babala. Ang figurang ito ay halos kapareho ng isang pang-adultong figure, ngunit ang mga braso nito ay hindi pangkaraniwang mahaba. Kasabay nito ang pagtalon pababa, direktang itinutok nito kay Guyu sa likod ni Tang Wulan. Malinaw, sa pananaw nito, ang mga kababaihan ay isang mas mahusay na grupo upang harapin. Sa sandaling ito, isang malakristal na asul na baging ang sumambulat na parang kidlat, at agad na bumalot sa katawan nito. Napakalakas ng salpok nito, at bumagsak pa rin. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay sa hangin, nakasubsob ang mga palad, at habang nakataas ang dalawang spirit ring, may malabong puting halo sa kanyang katawan. Biglang, ang madilim na pulang figure ay tila hinayla ng kung ano, mabangis. Pasulong, kinaladkad siya ni Tang Wulan pabalik. Ngunit mabilis itong nagsalamin, ang mga binti lamang ang nakasalikop, at ang mahahabang braso ay direktang bumagsak kay Tang Wulan. Malamig na bamantong hininga si Tang Wulan, inilagay ang kanyang mga braso sa istant ng walang pag-aalinlangan. Sa isang muffled na putok, si Tang Wulan ay nakatayo pa rin sa lugar, ngunit ang madilim na pulang figure ay nabigla sa isang hakbang pabalik. Hinayla ito ni Lan Yingkou pasulong, at kasabay nito ay hinayla ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay papasok at pagkatapos ay umatras palabas, isang puwersa ng tulak ang nagpaypay sa kanyang mahahabang braso. Ang kanang binti ay itinaas, at ang mga daliri sa paa ay sumipa na parang kidlat. Ito ay nasa gitna ng posisyon sa pagitan ng dibdib at tiyan ng madilim na pulang figure. Ang itaas na bahagi ng katawan ng madilim na pulang figure ay yumuko ng hindi mapigilan, halos direktang ipinadala ang ulo kay Tang Wulan. Isara ang iyong mga kamay at eye twist. Gotcha. Ang ulo ng madilim na pulang figure ay tumalikod ng 180 degree, ang orihinal na makapangyarihang katawan ay agad na nanigas, at pagkatapos ay dahan-daang bumagsak. Isang grupo ng espiritual na kapangyarihan ang bumuhos at sumama sa puyo ng tubig sa katawan ni Tang Wulan. Malakas na unggoy. Dapat 100 taong gulang na. Hanggang sa sandaling ito, malinaw na nakikita ng ibang tao kung ano ang pinatay ng Soul Beast ni Tang Wulan. Mula sa hitsura nitong isang siglong dakilang unggoy hanggang sa pinatay ni Tang Wulan, ang buong proseso ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ang dakilang unggoy ay kilala sa lakas nito, at kabilang sa mga kaluluwang hayop ng parehong taon, ang lakas nito ay may kakaunting karibal. Sa kasamaang palad, ang nakatagpo nito ay si Tang Wulan, isang pag-iral na may napakalakas na pisikal na lakas. Nang mawala na ang kanyang lakas, napahamak na ito sa wakas. Si Tang Wulan ay nasiyahan din sa kanyang pagganap ngayon. Lalo siyang naging bihasa sa pagkontrol sa crane at paghuli sa dragon, at ang paraan ng pagpapatakbo ng pagkontrol sa crane at paghuli mismo sa dragon ay isang kapakipakinabang na suplemento kay Zuan Tiangong. Bagamat 20 kakaibang antas pa lamang siya ng kapangyarihan ng espiritu, ang pangmatagalang pagsasanay ng Profound Heaven skill ay ginagawang napaka-solid at stable ng kanyang espiritong kapangyarihan, na higit na mas malakas kaysa sa patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban at intensity ng kapangyarihan ng espiritu ng mga ordinaryong Panginoon ng espiritu. Matapos lisanin ang teritoryo ng dating apoy na demonyong leon, ang bilang ng mga kaluluwang hayop na kanilang nakatagpo ay nagsimulang dumami. Pagkatapos ng lahat, ito ang yugto ng espiritual na pagtaas sa panahon ng kaguluhan, at ang mga kaluluwang hayop ay lumitaw sa isang walang katapusang sapa sa lahat ng direksyon. Ngunit sa harap ng isang maliit na pangkat ng 4 na tao kung saan si Tang Wulan ang core, ang mga soul beast na ito ay hindi makagawa ng anumang alon. Isang grupo ng Wind Demon Wolves ang lumitaw at sinubukan silang salakayin. Si Tang Wulan ay ganap na natigilan ng isang asol na pilak na stab array, at nasugatan ang karamihan sa kanila. Para sa mga grupong ito na may 10 taong espiritong hayop bilang kanilang pangunahing puwersang panlaban, si Tang Wulan ay hindi pumatay, dahil para sa kanila, ang antas ng mga espiritong hayop na ito ay hindi nakakatulong sa mga umaakyat na espiritu. Pagkatapos nilang mag-angkla sa isa't isa ay umalis na sila. Nagpapahinga ng kalahating oras bawat 2 oras, patuloy silang lumalalim sa kagubatan,
at ang espiritual na kapangyarihan sa paligid ng katawan ng apat na tao ay naging mas puro, at ang bilis ng pagsipsip ay hindi makasabay sa bilis ng kanilang pagtaas. Madilim ang kalangitan, at malapit nang matapos ang unang araw ng platform ng pag-akyat sa panahon ng riot. Mahigit 10 oras na rin silang nandito, at palapit na sila ng palapit sa buong araw na kailangan para sa final exam. Siyempre, hindi nila naramdaman na mahirap para sa kanila ang final exam. Lahat, magpahinga. Sa Spirit Ascension platform, hindi sila nababahala tungkol sa gutom. In a sense, projection lang sila ng mundo, at wala silang totoong katawan. Siyempre, kailangan mo pa ring maglagay ng maraming pagkain pagkatapos lumabas. Sa bukang liwayway, tiningnan ni Tang Wulan ang puting tiyan ng isda sa di kalayuan, at tahimik na nilinang ang Purple Magic Pupil. Sinubukan niya, at ang paglilinang ng Purple Demon Eye sa platform ng pag-akyat na ito ay hindi lamang may epekto, ngunit nararamdaman din na gumawa ng higit pa ng mas kaunti. As for the reason, hindi niya alam ang dahilan. Anyway, may epekto. Siyempre, hindi niya ito kayang bitawan. Minsang sinabi ni Wu Changkong sa kanya na pagkatapos na makultivate ang Purple Demon Eye sa ikalawang antas, magiging napakahirap umakyat at mangangailangan ito ng mga taon ng paglilinang at pag-iipon. Bukod dito, depende rin ito sa sariling talino at swerte. Sa kasalukuyang cultivation base ni Wu Changkong sa 7-ring level, ang Purple Magic Pupil ay nanatili pa rin sa ikalawang antas. Si Xu Xiaoyan ay nagsasanay din ng Purple Demon ay kasama niya. Hindi sapat ang kasalukuyang antas ng profesional ni XCXC, kaya 2 henyo lang ng tangsek ang matututuhan niya. Pinili niya sina Zuan Chenggang at Guiying Mizenbo, habang pinili ni Xu Xiaoyan sina Zuan Chenggang at Ziji Mo para mapabilis ang kanyang espiritual na pagunlad. Hitomi. Si XCXC ay nagsisikap na mag-cultivate, naisip na niya ito, at kapag naging tier 3 mecha maker siya, pipiliin din niya ang Purple Demon Eye. Huwag nating pag-usapan ang papel ng Purple Magic Pupil sa aktwal na labanan. Ito ay isang napakabihirang top level na pamamaraan na makakatulong ito sa pagpapahusay ng lakas ng kaisipan. Sa tanghali ngayon, matatapos na ang final exam natin. Nakangiting sabi ni XCXC. Tumango si Tang Wulan, huwag mag-isip ng relaxation at kawalang ingat. Kahit sa elementarya na platform ng pag-akyat, may mga buhay pa rin na maaaring magbanta sa atin. Ngumiti si XCXC, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Ang talagang makakapagbanta sa atin ay walang iba kundi ang mga uri ng espiritong hayop. Hindi naman magiging masama ang ating kapalaran, tama. Binigyan siya ni Guyu ng galit na tingin, isara mo ang bibig ng uwak mo. Ngumuso si XCXC, ngunit hindi naglakas loob na tumanggi. Hindi ito kasing lakas ng mga tao. Matapos ay promote ang cultivation level ni Guyu sa ikatlong ring, ang kanyang background ay naging mas malalim. Kahit na ang iba pang 3 tao sa Class 0 ngayon ay hindi alam kung saan ang kanyang limitasyon. Sa relatibong pagsasalita, ang kakayahang labanan ng santukan ni Tang Wulan ay medyo napigilan laban kay Guyu, ngunit si Guyu ay mayroon ding mga special na katangian, at ang posibilidad na mahuli ay minimal. Sa makatuwid, sa kabuang lakas, si Guyu pa rin ang pinakamalakas sa Class 0. Pagkatapos ng pahinga, maliwanag pa rin ang kalangitan, sinabi ni Tang Wulan, mas maingat pa rin tayo, at tatapusin natin ang pangwakas na pagsusulit. Ang lugar na ito ay nasa napakagandang lupain, sa tuktok ng gilid ng burol, na angkop para sa pagmamasid sa paligid. Ang lahat ay nakaistasyon dito pansamantala. Naghihintay ng pagsusulit. Oras, gagamitin natin ang pinakamabilis na bilis para makalalim. Kung mas malaki ang kagubatan ng Ascension platform, mas malalim itong napupunta sa loob, mas malakas ang kaluluwa ng mga hayop na nakatagpo nito. Kung paano hatulan ng lalim, hindi ito problema. Kung mas malalim ang kagubatan, mas malago ang mga halaman at mas makapal ang mga puno. Ilang beses na nilang sinubukang sumugod papasok, ngunit pagkatapos maabot ang isang tiyak na hanay, makakatagpo sila ng isang malakas na kaluluwang hayop at titigil. Ngayon ay malamang na ito na ang huling beses na pumasok sila sa elementarya na Ascension platform sa panahong ito. Bukod sa pagkumpleto ng pagsusulit, nais din nilang pumunta sa kailaliman ng malaking kagubatan na ito upang makita kung ano ang naroon. Pinili ni Tang Wulan ang posisyong ito ng napakahusay. Sa susunod na yugto ng panahon, kahit na sila ay inatake ng mga espiritong hayop, lahat sila ay natalo o itinaboy. Upang hindi makaakit ng mas maraming kaluluwang hayop, iniutos ni Tang Wulan na pumatay ng kaunti hanggat maaari. Ang mga maaaring paalisan ay pinatalsik, at ang mga espiritong hayop lamang na nag-aatubili at partikular na mabangis ang papatay sa kanila. Nang makatagpo sila ng ilang makapangyarihang espiritong hayop, nalaman nila ng maaga dahil sa kanilang geographical na mga pakinabang, at iniwasan muna nila ang mga ito, at pagkatapos na malayo ang mga espiritong hayop, bumalik sila sa kanilang orihinal na mga lugar. Ang isa pang bentahe ng pagpili ni Tang Wulan na manatili dito upang gugulin muna ang oras ng pagsusulit ay ang pagkakaroon nila ng maraming oras upang masipsip ang espiritual na kapangyarihan na nakapulupot sa katawan, upang kahit na lumubog sila sa kailaliman ng kagubatan upang tapusin ang paglalakbay sa platform ng pag-akyat, ang mga espiritual na kapangyarihang ito ay hindi masasayang. Ang paglalakbay sa pag-akyat sa entablado sa panahon ng mga kaguluhan ay hindi nawalan ng kabuluhan.
Sa kalagitnaan ng araw, malapit na matapos ang oras. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumislap, at ang kanyang kalmadong ugali ay naging aktibo, at ang buong tao ay tila naglabas ng kaunting matalas na aura. Tara na. Siya ang unang tumayo, naghahanap ng direksyon, at nagmamadaling pumunta sa mas makapal na bahagi ng kakahuyan. Bumagsak ang apat na Asher lights at nagsanib sa kanilang apat. Sa tulong ng elemento ng hangin, biglang gumaan ang kanilang mga katawan. Sa pagkakataong ito, si Tang Wulan ay hindi umusad ng dahan-dahan at maingat, ngunit nagmamadali patungo sa kailaliman ng kagubatan ng may pinakamabilis na bilis. Maaari kang pumunta sa abot ng iyong makakaya. Ipinagpatuloy ni Guyu ang paghaplos ng asol na liwanag sa kanyang mga kamay, at isa-isang lumipad palabas ang mga scout bird, lumilipad sa malayo. Sumugod si Tang Wulan, at patuloy silang ginabayan ni Guyu sa pamamagitan ng windbird reconnaissance sa likod, iniiwasan ang ilang mas malalakas na soul beast hanggat maaari. Sa ganitong paraan, sila ay naging mas malalim sa proseso ng pagtakbo sa mataas na bilis. Habang papasok sila, mas lumalalim ang mga halaman sa harapan, kaya't kinailangan ni Tang Wulan na gumamit ng asol na pilak na mga baging ng damo upang buksan ang daan, at patuloy na winalis ang mga palumpong sa mga baging, upang patuloy silang sumulong ng napakabilis. Matapos mapanatili ang bilis na ito sa loob ng 2 oras, mas malalim na sila kaysa sa nakaraang araw. End of this chapter.